So, ako si Carlo Guillermo. So, bago ko simulan yung argument ko, gusto ko muna i-clear sa inyo na hindi naman ako totally against sa juvenile justice system. Kasi, may time din naman na nagmula ako na naging under protection ako ng system na yan. So, para sa akin, nakinabang din naman ako. Pero gusto ko lang naman ilabas yung ideas ko na na-accumulate throughout this year sa mga nakikita kong cases, sa mga balita, and sa mga na-experience ko sa paligid ko about din sa mga minor na nagko-commit ng crime. So ano nga ba ang juvenile delinquency? Ang juvenile delinquency ay nagre-refer ito sa criminal act na ginagawa ng mga minor, kumbaga yung mga under 18 na edad dito sa diba sa Pilipinas. And sa ibang bansa hindi ko kasi sure kung anong age yung handle ng system nilang to. Pero para sa atin ay under 18 age, di ba? So para naman sa statement ng argument ko, gusto kong itanong sa inyo na inosente nga ba ang mga kabataan na 18 pababa pagdating sa pag-commit ng crime? Kasi based on sa mga nakita kong statistics na nilabas ng PNP noong 2012 to 2015, about 60% ng juvenile crimes ay nagpo-fall under sa crimes against ng property. Meron na din yung pagnanakaw. Tapos yung mga prank na ginagawa ba ng mga batang palaboy sa labas. Kasi hindi mo rin naman na masasabi na pukit palaboy sila na nature na nila. So kung ganun man sasabihin mo, so parang mo na rin sinabi na inborn sa mga bata na magkaroon ng malicious intent pagdating sa pag-commit ng crime. So yung ba yung mga gusto nyong protektahan? Yung mga may malicious mind na batang-bata pa lang, nagbibigay na sila ng act na pagdating ng pagtanda nila, mas magiging mas malala. Nagsisimula sila sa pagnanakaw, sa pantitrip na matatanda. Para sa kanila, joke yon, and hindi nga naman sila nabigyan ng tamang, di ba, ng guidance. And hindi lang naman din kasi sa theft at robbery lang umiikot muna yun sa kanila. Meron dito, sinabi din sa statistic na to, meron din crimes against person na silang ginagawa. So, which is yung mga, hindi na naman tinutukoy na hanggang 12 yung edad eh. So, maabot na tayo ng teenager. Which is yung teenager, develop na yung utak nila sa mga, tulad na lamang ng adult things ba, kumbaga, sex. So, meron dito, nag-commit na tao ay rape, attempted rape, and yung pagiging nila, manyakis pagdating sa babae, yung mga teenager na lalaki. Meron din naman babae, pero more on sa lalaki. Meron din iba, nagko-commit na ng physical injuries sa tao. Tulad na lamang sa mga palengke, nakikita nyo na bigla na lang may gang ng mga batang teenager na may mapagtitripan na tao or mangho-hold up. And the last 4% na pinakita dito sa statistic na to na committed ng children sa Pilipinas ng 2012 to 2015, naging involved din ng violations sa special laws natin such as Republic Act 9165, yung prohibited drugs, saka yung Presidential Decree 1866 na illegal possession of firearms, saka 1602 na Presidential Decree na illegal gambling. Ako po si Lorraine Choya Lascano, kasama ang aking mga kapwa speaker na si Stella Maris Corrade at si Shane Ellis Casadrillo. At ang aming panig ay sumasang-ayon na inosente ang kabataan para sa Juvenile Protection Program. So wala namang specific na nakalagay na Philippine setting siya, pero doon tayo magbabase kasi nandun tayo ngayon at nandun din yung Republic Act. So bibigyan ko muna kayo ng background kung ano ang Philippine Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act number 9344. So naipatupad siya noong 2006 at siya yung parang batas nga para sa juvenile justice sa Pilipinas. So dito sinasabi na lahat ng mga kabataan na 15 years of age ay exempted sa criminal liability
through intervention programs. So, ibig sabihin nun, hindi naman sila totally na, wala nang pananagutan. Lalo na kung, kagaya ng sinabi niya, na ang ginawa nila ay, civil cases, kagaya ng destruction to property, meron din silang civil liability. Pero hindi sila ang mananagot dun, kundi yung magulang nila, kung meron. Tapos, yung age range din nila ay 15 below at saka 15 to 18. Tapos, papasok naman tayo dun sa sinabi nila na yung teenager, yung iba sa kanila, parang develop na ang utak tapos nakakapag-isip din sila like an adult. Actually, according sa neuroscience, sinasabi na ang prefrontal cortex na responsable para sa decision making at impulse control ng bawat tao ay hindi pa fully developed kapag bata ka pa lang. So, nagiging fully developed siya at the ages of 21 to 30. So, ibig sabihin nito, yung mga kabataan na yun, wala pa silang full capacity na maisip yung mga consequences ng ginagawa nilang aksyon. Tapos kagaya nga nung sinabi nila na yung iba palabo, yung iba hindi nabibigyan ng guidance, dito parang maiisip agad natin na ibig sabihin may iba pang factors kung bakit nila ginagawa yun. Hindi man sila inborn na kriminal, pero yung mga environmental, biological at yung psychological factors na nakaka-apekto sa kanila para gawin yung mga bagay na yun. Yun yung tinitingnan kung bakit binibigyan sila ng protection or intervention or diversion programs imbis na bigyan sila ng punishment. So dahil hindi naman malinaw na hindi sila sumasang-ayon sa Juvenile Justice Protection Program at ang pinupuntirya lang nila ay yung innocence nila. So maaaring pumasok din tayo sa sa rehabilitation din. Kasi yung mga bata, dahil nga sa cognitive at impulse control nila at yung iba pang mga factors na nakaka-apekto sa kanila kung bakit nila ginagawa yung mga bagay na yun. At sa pagsunod din natin sa policies ng United Nations sa human rights ng bawat tao, maaaring hindi yung mga bata ang may kasalanan kung bakit sila nakagagawa ng mga ganong aksyon na illegal, kundi maaaring hindi sapat o hindi sufficient ang ating rehabilitation na hindi nila kayang i-accommodate lahat ng mga bata na gumagawa ng ganitong uri ng bagay. Tama din naman yan na may mga iba pang factors na ganun din kasi yung binigay ko na sa office eh. So kung pwede na natin i-conclude na pwede tayo mag-agree at the age of hanggang 15 yung protection. And then, inaano din kasi niya, di ba, na yung manahin sa neuro something ba na yung age na para ma-fully develop is hanggang 22. So, why yung juvenile protection is hanggang 18 lang? Bakit ko nakinat sa 18 kung yung development ng utak is hanggang 22? Kaya yung agad. So, pwede natin i-lower na yung i-conclude na i-lower na pag-agrihan ng both side na may conclude natin na yung protection na pwede ibigay, like yung diversion sa intervention, hanggang age of 15. Kasi, kumbaga, yung may na 16 to 18, pwede natin i-consider as ages na age yung may ganun para maprotektahan. Kung may bababa natin dun sa age na okay yung protektahan, why not? Hindi naman natin against talaga dun sa justice system na yun. Kaya binuksan ko yung statement na yun. Nakapasok ako sa research yung topic natin. Kasi hindi ko na dito. Napunta na tayo ng video natin. Kaya nga binababa natin yun, yung innocence na tayo. Kaya binababa natin yung pumapasok ko yung kung nandun pa ba yung innocence na ng mga tao. Accountability, literary trials for the rehabilitation. Kasi 21 pa nga yung full development. Or actually, 30 plus pa din. 21 to 30, sabi sa research.
So, kung babasa tayo sa development ng utak, tapos i-connect natin sa protection, dapat itaas pa natin yung edad. Kasi dun sa age na yun nga, sa 21, hindi pa fully developed. Hindi yung point nyo kasi, di ba? Patataasin. Pero, di ba, pag ganun, paano naman yung mga nasa age na 18? Di ba, kapag na-reach mo na yung age na ganun, nagmamature na yung isip ng tao. And, parang kapag tinaasan yun, mas madami yung magiging abuso dun sa protection na yun. Magiging abusado sila. Like, ito pwede natin gawin tong crime na to kasi hindi naman tayo makakasuhan, hindi tayo mapapunish since under tayo ng juvenile protection. And mas maganda is lowering na lang. Kumbaga, yung mga nasa age na lang ng 15 pababa, yun na lang kasi sila pa yung mga age na innocent pa talaga. Yung mga ilan pa lang yung alam nila and pwede pa sila pa yung nasa range nung age na pwedeng maitama pa yung isip nila, hindi yung mga nasa pataas na age. You can't be for sure naman na hanggang 15 rin. Since 18, growing up within an environmental factors plays a huge part, diba? So you can say for sure na parang pag 18 na agad, or mature na at that point. Since nag-develop pa rin yun, diba? So you can say na hindi sila innocent. And nandun pa rin yung innocence nila, which means hindi pa nila alam to have accountability, hindi pa nila alam yung consequences na mangyayari. Kung nalahat nila yung kung may nagawa silang crime, may nagawa silang ganito, they don't know the consequences, how to handle it, since nag-ano pa rin sila develop. So within maturity, 18, I think, okay pa rin sa 18, pero mas maganda talaga mapataasan, since you can say for sure na maturity, matured na agad sila at that age of 18, maybe even earlier. Hindi ba parang mas maganda mag-impose ng mas maagang doon na magkakat sa mga pwede mag-commit ng crimes. Paano mas maaari? Kumbaga, di ba ngayon, di ba umaabot hanggang 18 pa bago magkaroon ng ng pananagutan sa case. May credibility na mapapakitang may improvement ba yung bata dun sa rehab. Yun yung ginagawa kaya, di ba, pag nasa rehabilitation center ka, under observation ka syempre ng mga tao nandun. So sila din yung magpo-conduct ng analysis ba kung nakikita nag-i-improve. Yun yung nagiging basis nila. Di ba tataasan yung age na gagawin 21? Paano naman nagkakaroon ng kaling na pababa? Kasi common na yung mga mas bata pang magawa ng kaling, yung mga age na 15 to 18. So, para sa side namin, gusto na namin mag-impose na parang line na nababaan in the age of 15 yung protection para sa mga bata. Kasi nga, mas dumadami naman na yung mga di ba? Juvenile na nagko-commit. Tulad nga yung sinabi ng mga environmental factors na nagbibigay sa kanila. Umaabot din sila ng age na 17 na which is may utak na sila or parang nai-imagine na nila pag nag-commit sila ng crime na yun tapos may kapalit na sa edad nilang yun, may influensyahan talaga yung utak nila na gusto nilang makakuha yung something na yun. So pag binaba mo in the age of 50 na wala pa silang masyadong iniisip in the real life situation, mapag-iisipan nila yung consequences na magagawa nila ngayon. Pag yung pag-apat nila sa 15 pa lang, which is yung mind nilang fresh na yun, hindi may influensya ng environment ng ibang tao. Rehabilitation ng yung system ng rehabilitation sa bansa. Much better kung mapapa-improve yun kasi kung iaano nga ng 15, kahit naman sabihin natin na bata ko na yung mga 15, meron pa din sa kanila na as in gumagawa na ng bagay na alam na nila yung ginagawa nila.
So, kung ganun pa rin, kung 15 years old pa din, tapos meron pa din yung mga habitual crimes na ginagawa nila, paulit-ulit pa rin, much better kung i-improve din yung rehabilitation. Plus, bababaan yung age range na nasakop ng juvenile protection.